Hey guys, what's up? Redman Sherman here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, pakita ko lang sa inyo yung order na nakuha ko ngayong araw. Okay. So today is more or less parang second day ng promo natin, yung sale natin, yung free shipping at saka lowest price in the Philippines. Okay. So hindi ko pa siya masyadong kinakalat. So, nakakaalam, ang pinapost ko pa lang siya is basically sa personal FB page ko, sa FB page natin, Redman Toys Airsoft Store, at saka for this video. So, sa mga followers ko pa lang, kayo pa lang yung makakakita nitong so, ayun nga, kasi wala akong mabigay sa inyo, di ba? Yung iba sa inyo mga followers ko, humihingi sa inyo ng unit. So, paano ko ibibigyan ng unit, guys? Hindi ko mabibigyan ng unit. Okay? So, ito, nag-price drop tayo. Sobrang liit na lang talaga ng markup natin. Okay? Testing lang naman to. Testing stage. Okay? Actually, ang isang malaking problem nga dito sa pagbababa ng presyo is si supplier kasi sinasabi niya sa akin, mahirap mag-order ng unit. Yun yung pattern niya sinasabi sa akin. Kaya wag ko do ibababa. Yun. So, parang kesyo matagal daw pag nag-order ng unit, matagal daw, ilang months daw, hindi naman daw yung pag nag-order ngayon, makukuha na agad, hindi daw siya ganun. Kaya ayaw niyang magbabaan ng price. Okay? So ako lang medyo nakiusap, parang nagkaroon ng mga kota-kota kami, ganyan. Tapos sabi ko, testing, subukan na natin, parang ganun. Kasi nga, alam mo, syempre, market, medyo maraming tapos marami dyan, mga nag-overprice, parang alam mo yun? So, hindi naman ako talaga nag-overprice kasi ako nakabase naman ako kung magkano yung nakukuha ko kay supplier eh. Yun naman yun. Wala naman ako magagawa dyan. Hindi ko naman control yan eh. Hindi naman ako katulad ng ibang store na sila talaga nagpaparating ng mga airsoft nila. Eh ako naman, kinukuha ko lang din sa ibang nagpaparating. Okay? So, binaligyan ko lang ng konting markup syempre, for my kailangan natin mabuhay, di ba? Kailangan ko kumain, guys. Okay? Marami tayong mga binabayaran, mga expenses, di ba? So, yun lang yun. Pero ngayon, testingin ko lang tong promo natin. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Basta subukan ko lang. Kung okay, di tuloy-tuloy natin. Kung hindi, stop natin. Okay? So, ito guys, ito yung mga unit, no? Meron ako listahan dito, sinulat ko. So, ano ba? Kay Sir Jansen ng Barili, Cebu. Okay, ano ba order niya? WE Glock 18 4 Series T7. Okay, so, lalabas ko ba? Pakita ko ba sa inyo? Ayan. Okay, so, silver slide. Okay. So, yan. So, siguro send ko na ng video or picture na lang. No? Depende kung ano yung pinakamabilis na paraan para ma-process ko to lahat. Kasi parang feeling ko hindi ko ito ma-process lahat ngayong araw eh, okay? So, basta, I'll do my best, no? Sabi ko naman, 1 to 2 days ang processing ko. So, yun. Okay, yun. Doon tayo. Okay? Tapos, WE Glock 17 Gen 5 kay Sir Denmark na Zamboanga del Norte. So, ito yun, sir. Okay, WE Glock 17 Gen 5. Tapos, WE Glock 17 Gen 5 French Army kay Sir Keith ng Indang, Cavite. Sir Keith, ito yun. Okay, teka. Ayan, tama. Ayan, oh. Okay. Ayan, guys. So, French Army is a two-tone. Tapos, may front serration yung pistol. Okay. Tapos, WE 1911 Tactical, okay? So, ngayon, dati kasi dami nagtatanong sa akin, Sir, yung WE mo, double magazine, isang magazine, okay? Actually, guys, single magazine lang ang mga WE, okay? Tinanong ko na rin kay supplier yun. Pero, kaya yata nagkakaroon ng dalawang magazine yung iba, kasi nga, dinadagdagan nila ng, galing siya sa extra mag, parang extra mag siya, tapos pinapasok lang nila. Okay? So, ngayon, game. WE 1911 double magazine. Ayan, guys. Wala na kayong masasabi dyan, ha?
Kung ano yung mga message nyo sa akin, kung ano yung kinukulit-kulit nyo sa akin, yan na. Gagawin ko na, testingin ko, tingnan natin kung saan tayo makapunta. Baka maubusan tayo, na-stuck na sa gagawin natin. Hindi ko alam, bahala na kayo dyan. Okay. Next is WE-M4 RIS version 3 at saka Shadow 2 Urban Gray. Ito, Sir Marlon ng Imus Cavite. Toto sir, yung Urban Gray mo. Okay, so ayan. Ayan sir. Naka-plastic pa. So, kailangan ko pa ito i-modify. Usually kasi ganun talaga yung ginagawa ko. Kasi nga meron silang random open chamber na issue na kahit may isang bala pa, or kahit may bala pa, bigla na lang siya mag-open chamber. Parang ganun. Kasi parang medyo sensitive. Parang ganun. So, ginagawa natin, minomodify natin yun para medyo maging less sensitive. Para mag-open chamber lang talaga siya kapag wala na talagang bala or kapag na-accidentally natulak mo. That's the only time na mag-open chamber siya. Okay? So, hindi na siya yung katulad before na parang shock. Yung shock na sobrang lakas ng shock, bigla lang tatalon, ganyan. Babawasan natin yung sensitivity. Okay? So, yun yung gagawin natin dyan. Hopefully, hindi ko magasgasan yung unit nyo. Okay? Okay. Tapos ito, yung ano mo. Tiga, labas natin. Pwede ko sa inyo. Ayan. Ayan, sir. So, brand new unit talaga. Sa akin, brand new unit talaga. Kinukuha ko talaga sa supplier. Kada order ninyo, kukunin ko siya kay supplier, dadalhin ko siya dito sa office, ipaprocess ko siya. Ganun yung ginagawa ko. Okay, so, ayan, sir. Alright? Mahirap naman kasi sir yung sinasabi niya pipiliin. Kasi lahat ganyan. Okay? At saka, meron akong isang ayaw dito sa mga WE. Yung karton niya. Nasusugat ako dito eh. Hindi ko alam bakit eh. Pero nape-paper cut ako dito. Kaya pag yung mga naka-WE, pagka kumuha kayo sa akin ng WE, actually medyo inano ko na nga ito kanina. Kasi, ito, itong karton na ito, yung gilid niya, nakakahiwa. Nahiwa ako eh, yan o. Kasi last time, isang araw, para may nag-order. Tapos sabay, hinawakan ko lang, nag-slide lang ako dito. Lalim mo, hanggang ngayon nga, masakit pa eh. Paano na isang araw pa ako nahiwa ah. Kaya pag hinamakan ko actually pag hinamakan ko yung mga karton-karton minsan, nag-iingat na ako, sabi ko, hindi ang hirap, pero madalas sa WE ako nahihiwa. Okay? So, ayan. Testingin na naman natin, wala naman tayong modification dito sa version 3. Medyo okay naman yung mga version 3. Okay? Tapos, ay, teka lang, ito naiwan. Tapos, ano pa ba? Meron pa isang ano dito eh, teka. Kanino ba itong version? Meron pa isang M4 RIS dito kay Sir Kenneth ng San Fernando, Pampanga. Okay, Sir Kenneth. Ayan, nandito yung isa. Ayan, dalawa yan eh. Dalawa M4 RIS, no? Okay. Tapos, meron ako ditong isang WE High Kappa Type R. 5.1. Type R kay Sir Noel ng Cebu City. Cebu. Okay, ayan. Sir Noel. Okay. Ayan. Kitang-kita kayo yung bicep ko, no? Ang muscle shirt, eh. Yun, marami kasi akong ganitong shirt kasi medyo comfortable. Alam mo yun, para medyo presko kasi. Kaya medyo madalas ganito yung ginagamit ko na shirt. Okay, so... Pero meron naman tayo mga sleeve shirt, no? Siyempre, gusto ko pakita yung muscle ko, eh. Bakit ba? Okay, sayang yung gym. Pag hindi gym ka, tapos hindi ka na Okay, so, yun guys. Thank you for your orders. Okay, so, medyo pahirapan ng processing nito. Pero, okay lang. Okay. Tagal na ako hindi nakaputok-putok. So, ngayon lang naman ako magbablog. Hindi ko naman magagawa parati yung ganito. This is just parang informative vlog lang para doon sa mga followers natin sa YouTube kasi wala pa tayong video. Actually, meron na pala ng isang araw. Kahapon, may test video na ako kasi nag-order si Sir Mark. Sir Mark yata yun. Tama ba? Tama, Mark. Si Sir Mark, nag-order siya ng Umarex Glock 17 na Gen 5 MOS. Okay? So, siya actually yung first nating
customer na nag-order ng free shipping. Pero actually, meron pa akong isang ship eh. Si Glock 17 Gen 5. Pero walang video yun. Tinas video ko lang, pero hindi ko na na-vlog. Okay, so... Nakalimutan ko yung pangalan. Okay, nakalimutan ko yung pangalan. Sa ano lang yung Paranaque. So... Hindi ko matandaan yung pangalan, guys. Okay. So, medyo puyat din ako actually. Late na ako nagising kanina. No? Tapos nag-gym pa ako. So, medyo inaantok na ako. So, hindi ko alam kung mapaprocess ko to. Kasi syempre, ayoko din naman na inaantok ako. Tapos, pinacheck ko yung unit. No? Pinaprocess ko, pinipili ko. Hindi pa pwede yun. Ako medyo maarte ako. So, pag pinaprocess ko talaga yung unit nyo, kailangan talaga alam ko na, uy, maayos to. Ganyan. Okay? So, I'll do my best to process this. Or kung hindi ko siya man ma-process, tomorrow, agahan ko na lang para ma-process ko lahat. Para mapadala ko siya within 1 to 2 days. Okay? So, dun sa mga magtatanong naman, kasi may mga natatanong sa akin, shipping, kung ilang araw daw. Pag sa Luzon, mga 2 days yata eh, parang ganun. Okay, 2 days siya. Tapos, 1 to 2 days, pag na-ship out ko na, kapag ka sa Visayas, mga 5 days. Okay, door-to-door delivery ito guys ha, door-to-door. Okay, hindi siya yung pupunta ka somewhere kukunin mo pa, hindi. Mag-aantay ka na lang sa bahay mo, magbabayad ka, tapos pag na-process natin, antayin mo na lang, okay? So, bigyan mo na ako ng address kung saan na may tao na pwede tumanggap. Sa bahay mo, may tao naman parati yun, bigyan mo na sa akin yun. Tapos, antayin nyo na lang. Mga 5 days kapag mga Visayas, ganyan. Kapag Mindanao, mga 8 days. 8 days, 9 days. Okay? So, ayun guys. Hope, ako, bihira naman ako sumablay sa mga pinagagawa ko. Okay? So, pagka hindi ko na kaya, tinitigil ko. Okay? So, hopefully, magawa natin lahat to nang wala tayong problema. Okay? So, ayun guys. Yun lang for this vlog. Until next vlog na lang, thank you for watching. Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.